dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Purihin ang Diyos. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ganda hapon, Father. Gising na po ba kayo? Yes. Puyat po ba? Medyo, no? Pero pakibati mo muna yung katabi mo ng magandang hapon. At pakibati na rin ng Happy New Year. Masaya po ba ang bagong taon? Happy New Year po ba? O New Year lang? Happy. Dapat happy. Ngayong araw na ito, sa unang araw ng bagong taon, pinagdiriwang po ng buong simbahan ang pangdaigdigang araw ng pananalangin para sa kapayapaan. Isa sa ating mga hinihiling ang kapayapaan. Hindi po ba? No? We always pray for peace. Peace in our families, peace in our community, in our country, and most especially within ourselves. No? Kahit maraming pera, pag walang kapayapaan, hindi masaya ang buhay. I tell you. And so, lahat ng ating mga pagbasa sa araw na ito, nagbibigay sa atin ng practical tips on how to have peace. 3 things, 3 bagay para magkaroon ng kapayapaan. And this is what our readings would want to teach us. Let us begin with the first one, with our gospel. No? Simulan natin sa ating ebanghelyo. Narinig natin ang salitang pinagbulay-bulay. Meron po ba sa inyo na nakakaalam kung anong ibig sabihin ng pinagbulay-bulay? Pinag-iisipan. O sabi ng ating commentator, o pwede. Meron pa po ba? Ina-analyze. Contemplation, yes. No? Mas malalim na ibig sabihin ng pag-iisip, no? Yung pinag-iisipan. To contemplate, yes. Or sa English, no? To reflect. To reflect. No? Sa English version ng ating gospel, when Mary heard all these things, she kept it in her heart.
and reflecting on them. Pinagbulay-bulay, pinag-isipan, contemplate, or reflect. Matapos bumisita ng mga pastol doon sa sabsaban ni Jesus at ibinalita kina Maria ang kanilang narinig tungkol kay Jesus. Si Maria, pinagbulay-bulay niya lahat ng kanyang narinig. This is a good habit that Mary does every time there are things that are happening that she could not understand. She knows how to reflect in her heart. Kung gusto natin ng payapang buhay, matuto tayong magbulay-bulay. No? Bago ka mag-react sa narinig mo, o bago ka mag-react sa isang pangyayari, pagnilayan mo muna. Huwag ka kaagad papatol sa narinig mo. Oh, nasabi lang sa'yo. No? Magre-react ka na agad. No? Teka muna. Pagbulay-bulayin mo muna sa iyong isip. Huwag muna agad pumatol. Huwag muna ibuka ang bibig. No? Lalo na sa mga bagay na hindi malinaw o hindi mo tunay na nauunawaan. Kadalasan, dito nagmumula ang gulo. Yung emosyon natin, yung reaction natin. Puyat ka, no? Tapos manghihingi yung anak mo, di ba? Nakakainit ng ulo, no? Bago ka mag-react, no? Reflect. And before you make a big decision, reflect. Huwag padalos-dalos. No? Kaya nagkakagulo-gulo ang buhay kasi agad nagre-react. Emosyon ang pinaiiral. Ngayong taon, inip na inip ka ng magpakasal. No? Pagnilayan mo muna. Tandaan mo, no? Lahat ng mga nagpakasal ng padalos-dalos, magulo ang buhay. Kaya hindi at peace, hindi payapa kasi nagpadalos-dalos. Like Mary, probably she was able to recall what the angel told her. And probably what the shepherd told Mary was a reaffirmation of what she heard from the angel. Mary kept everything in her heart. She did not react. She keeps on reflecting things until she understands everything. Para magkaroon ng kapayapaan, matutong magbulay-bulay. Second, fullness of time. Sa Tagalog, takdang panahon. This is what St. Paul is referring to the coming of Jesus. Ito yung kanyang tinutukoy sa pagdating ni Jesus, na dumating si Jesus sa takdang panahon. The coming of Jesus in our lives, in this world, happened in the fullness of time. Kahit yung pagdating ni Jesus sa mundo, hindi basta-basta, hindi agad-agad, hindi ora-orada. It did not happen because it was forced or it was asked. But Jesus came in the fullness of time. Ganito rin sa ating buhay. Sadyang may mga bagay sa buhay na hindi minamadali. Hindi pwedeng apurahin. Kailangan talaga mag-intay. Kailangan magtiyaga. Kailangan maniwala. Kailangan umasa. Gaya ng pinakaiintay mo noong 2023, dumating po ba? Hindi. Baka hindi pa tamang panahon. Baka iniintay mong yumaman noong 2023, baka sa 2024. We'll never know. Baka yung iniintay mo na magandang buhay noong 2023, darating 2029.
Ang tagal naman, Father. Aba, magtapos muna ng pag-aaral. No? Hindi pwedeng madaliin. No? Hindi pwedeng bumili lang ng diploma sa rekto. No? It would take time. No? This is what our reading is teaching us. To have a concept of fullness of time. Huwag magmadali. To have peace, learn to have the concept of fullness of time. Kaya tayo madalas nagagalit at nagtatampo sa Diyos. Kaya hindi tayo bati ng Diyos ay kapag hindi binibigay ang ating hinihingi. Diba? Karamihan na nagtampo sa Diyos dahil hindi binigay ang hiningi. To have peace within yourself and with God, learn to have the concept of fullness of time. Yung hinihingi mo, ibibigay sa takdang panahon. Huwag magtampo. Hindi pwedeng madaliin. Hindi pwedeng mabilisan. It will happen in the fullness of time. And lastly, third, we heard from our first reading what Aaron used to bless the people. He said, "The Lord bless you and keep you." Sa Tagalog, pagpalaing ka nawa at ingatan ng Panginoon. Ganito o ito ang ginamit ni Aaron sa pagpapala ng mga tao. To use the name of God to keep us, to bless us. In times of uncertainties, and when you cannot see what is ahead of you, just ask the blessing from the Lord. Like Moses said, "The Lord will keep you." Iingatan tayo ng Panginoon. Sa dami-dami nang nangyari noong 2023, I'm very sure marami pa ring mangyayari ngayong 2024. Handa na po ba kayo? Handa na? Sigurado? Handa na? Nag-aalala ba kayo? Are you worried? Sigurado ako, yung naghanda ng 12 bilog-bilog na prutas, medyo nag-aalala, no? Bakit? Gusto nila, no? Yung pagpasok ng taon, masagana. Pero hindi mo makukuha yan sa bilog-bilog na prutas. Tandaan mo, ang maswerte ngayong bagong taon, hindi ikaw na may bilog-bilog na prutas na kumpleto. Sino? Yung binilan mong Chinese. Diba? Bakit? Nabudol tayo, no? Gumastos tayo, sila yung blessed. Hindi mo makukuha yan sa gintong palaka na may kagat-kagat na barya. Hindi makukuha sa ganun. Hindi mo makukuha yan sa isang matabang lalaki na nakaupo na ginto. Hindi makukuha sa ganun yan. No? Yung mga alalahanin natin, hindi makukuha sa feng shui. I tell you, kahit Chinese yung papa ko, sinasabihan ko, no, pa, hindi natin makukuha sa ganyan yan. Yung worries natin, yung alalahanin, yung anxieties natin, sa darating na panahon o taon, hindi makukuha sa ganon. Saan makukuha? Sa paghingi ng pagpapala sa Diyos. Sa paghingi ng pag-iingat sa Diyos. Hindi makukuha sa pagsuot yan ng lucky color. Hindi makukuha yan sa pagtingin ng yung horoscope. Wala doon. Pero yung ating alalahanin, yung ating isipin, ipanatag sa Diyos. We ask God to bless us and to keep us this year. Kung hindi payapa ang puso, kung maraming pangamba, maraming takot, you pray. You pray. You tell God to bless you and to keep you. My dear brothers and sisters, this new year, may we learn to reflect before we open our mouth and before we worry. We learn how to be patient
for the fullness of time to come. And lastly, we learn how to ask God for blessing. As Moses said, the Lord will keep us this coming year. May this be our lesson to have peace throughout this year. Learn how to reflect, magbulay-bulay. Bago ibuka ang bibig, magbulay-bulay. And also, we learn also how to be patient. The concept of fullness of time. And lastly, we always pray to God that He will bless us and keep us. Happy New Year po sa inyong lahat.